Magandang araw mga kaibigan. Ito ang aking mga topics ngayon habang nagpapahinga. Iwas lang muna ako sa mga political content dahil kung minsan nakaka-stress po ang nangyayari sa ating bansa, yung political developments. Kaya ulitin ko, habang nagpapahinga, pwede akong mag-vlog, kaya lang mga light topics, yung mga pang-pamilya, pang-inspire. So, don't expect me to discuss political topics, but later on, babalik tayo dyan. Pahinga lang muna ako. Gusto kong i-share sa inyo ang isang kakaibang karanasan naming mag-asawa. Itong pag-celebrate namin ng 43rd wedding anniversary namin. Every time na may anniversary kami, nakakatanggap kami ng regalo sa aming mga anak o mga kamag-anak. Karamihan yan, cake. Then, pagkain, ano lang. But this time, noong July 31 hanggang August 1, nako, isang loyal subscriber ko, sabi niya, General, happy anniversary. Ito, may regalo ako sa inyo. So, ano yung Brad? Okay. Na-i-book ko na kayo ng free hotel accommodation 2 days and 2 nights. July 31 at saka August 1. Nako po, unexpected namin na regalo ito. Napaka-memorable dahil hindi po pipitsugin na hotel yung pinag-anuhan sa amin. Halagang, I don't know kung ilang star yun. Nasa beachfront, ang ganda ng view. And then, habang doon, libre estimate ko lang ito, alaman ko sa aking anak, ang bayad ng isang araw, isang gabi doon is maabot ng 15,000 pesos yung hotel na yon. Kaya nga, I don't know kung ilang star. It's high-end, high class na hotel. Libre, So, sabi namin na salamat Brad. Salamat. Hindi maubos-ubos yung pagpapasalamat naming mag-asawa. First time na nag-celebrate kami ng anniversary ng aking wife na naka-hotel kami. Throughout my military career kasi, kasama ko ang aking wife. Doon lang kami sa bundok, sa Mindanao. Ayan, tumira kami ng mga kubo-kubo lang. So, nakakalula yung ganyan na mag-celebrate kami ng aming anniversary sa isang mamahaling hotel. And then, doon na kami, nagpapahinga ang aking wife, talagang tulog. Ako naman, pasyal-pasyal. Noong August 1, biglang dumami ang tao sa hotel. Daming dumarating. And later nakita ko doon sa grounds ng hotel, doon sa kanilang waterfront na ground, nakaset up doon, daming upuan, tapos yun sa may stage, may banda. Nako, mayroon palang concert. At ang daming nag-attend. May bayad po yung concert May bayad. I don't know kung magkano ang bayad. Basta ang daming nag-attend. Karamihan sa nag-attend, kaparehas namin na may edad na, senior citizen. Hindi ko natanong kung anong pangalan ng banda na yun. Kailangan ang gaganda ng mga kanta nila. Ang isang kinanta nila na nakursunadaan ko yung Desperado. Hindi ko masyadong kabisado yung kailangan ang ganda ng pagkanta. So, ang mga audience napapasayaw. So, nung nagsimula na yung concert, nako, makita ko sa aming kwarto,
ginising ko ang aking wife. Sabi ko, gising ka. Once in a lifetime ito, may free concert. Kasi nandun naman kami, nakabook na libre na kami. Yung mga hindi nakabook sa hotel na yun, magbayad sila. And I believe, mahal ang bayad. So, ayun. Habang nag-i-enjoy kami sa view, dahil waterfront fronting the beach, plus yung napakagandang tugtugin pang mga classic songs, pang matanda, habang sumasayaw yung mga audience, ako napapasayaw na rin. So, again, napaka wonderful experience at nag-reflect ako, Panginoon, you're so good, you're so kind to us, we do not deserve these blessings, so why? Bakit kami nabibiyayaan ng ganito? Ang reflection ko sa buhay is yung karma. Kung gumawa ka ng maganda, babalik din sa iyo maganda ka nang. Dalawa kasi yung karma, mayroong bad karma at saka good karma. So, nung bata-bata pa ko sa serbisyo sa buhay ko, gumagawa ako ng masama. Kasi basically, sinner po tayong lahat. Dumaan po ako sa ganyang mga pagkakamali sa buhay. So, yung ginagawa kong masama, bumabalik sa akin masama, bad karma. Ayoko na yun. Kaya lang nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, naintindihan ko ang kanyang gospel, yung nag-ABC ako. I accept that I am a sinner. Believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Then, surrender. Sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, not my will, but your will be done, O Lord. Lord, sabi ko, ang prayer ko, you are the potter, I am the clay. Mold me and make me the person you want me to be. Ayun. So, unti-unti, as I daily surrender my life to God, yun na po, nagbabago na ang pananaw sa buhay. Instead na makasarili, nung una, akin lang, greediness, nandyan. Ngayon, hindi na. Bless ako ng Panginoon. So, dahil nakatanggap ako ng blessing, na beneficiary kami ng grasya, mercy, compassion, blessing. So, Lord, use our lives as a channel of blessing. Kaya, tumulong na rin kami sa ating kapwa-tao. And, dahil sa pagtulong sa kapwa-tao, yun na rin, ang reflection is, kung tumutulong ka, makakatanggap ka rin ng tulong. So, yun po, ang nakita ko na mga unexpected, first time kong mamit itong subscriber ko na ito Nalaman lang niya na wedding anniversary namin mag-asawa. Siya na ang Actually, hindi lang itong 2 beses niya kaming inilibre sa hotel na yun Itong wedding anniversary namin, plus nung birthday ng aking wife. July 4 po yung birthday ng aking wife. Ganon din ang ginawa niya. Pinatira niya kami doon, the same hotel, 2 days and 2 nights libre. Kaya sabi ko, grabe, nag-uumapaw po na blessings ang natatanggap naming mag-asawa ngayon. At yun na nga is, yung kindness, ang natutunan ko sa buhay is, kindness or goodness is like a mirror. Magpakita ka ng kabutihan, mirror nga, anong makikita mo? Diba, sarili mong makikita mo. Kaya kung nagbigay ka ng kabutihan, babalik at babalik sa iyo ang kabutihang iyon. In the form of other persons. Kaya yung pagtulong natin sa itong ating vlogging journeys, more of a charity vlogger po tayo. Yung income sa ating channel is tinutulong natin sa mga nangangailangan, lalo na sa mga talaandig na tribo. Nagpapatayo ng pabahay, nagbibigay ng livelihood, nagpapa-establish ng water system. So, as we give, we can never outgive God. Yun yung nakita ko.
as we open our lives, yung palad natin. Kasi ito yung palad natin, ano? Pag nakatanggap tayo ng blessing at sinarili natin na ganon, naging sakim, hindi tayo mag-bless, yung susunod na blessing ng Panginoon, hindi na natin matatanggap. Kaya ang principle ng buhay na natutunan ko is, as we open our palm, yan o, paano ko maipakita? Yan, open. Katanggap tayo ng blessing, napupuno yan. Let it overflow. So, nag-overflow yung blessing, ibig sabihin, nakakatulong tayo sa ating kapwa, nag-overflow. We are willing to give, we are generous enough to help those in need. So, dahil generous yung ating mga kamay, tuloy-tuloy lang din yung blessing ng Panginoon. Huwag po nating isara ang ating kamay. Yun po ang natutunan ko sa buhay. Kaya, salamat, Brad JR. Hindi ko JR ang pangalan niya eh. Hindi ko na ipaalap na banggitin yung pangalan. Basta Brad JR. Salamat yung 2 beses mo kaming nilibre sa isang mamahaling hotel. Isa pa, may free concert ng isang sikat na banda. So, these are all blessings coming from God. So, yun po, ang ating sharing ngayon. I hope na maintindihan nyo ako na wala lang munang political vlogs dahil nakaka-stress po kung minsan ang nangyayari sa politika sa ating bansa.